Archangel, this is Anne. Welcome to my channel and thank you for tuning in. So today, pag-uusapan natin is all about psychic ability. Dahil kapag naka-experience ka na ng spiritual awakening, so dito, marami kang may experience na kakaiba. As in, alam niyo yung parang pumasok ka sa isang whole new world. Kumbaga, meron kang mga something na masasabi nilang kababalaghan or something na different na sa normal na buhay. So, today, ito yung pag-uusapan natin is all about psychic abilities. Psychic abilities. Is this real? Where the power comes from? So, ang tanong, totoo ba ang psychic abilities? Totoo bang nag-exist ito? At totoo ba na kapag naka-experience ka ng spiritual awakening is kailangan maging psychic ka or kailangan magkaroon ka ng mga ganitong abilities? Kasi karamihan ngayon, so nag-upgrade na yung planet natin. So maraming nagkaroon ng spiritual awakening. At marami ding mga masasabi natin nag-open yung third eye or yung masasabi natin nakapasok na sila sa whole new world. Kumbaga meron silang mga na-experience na kakaiba. Nagkakaroon sila ng mga visions, ng mga yung lumalabas yung soul nila sa physical body nila. Yung mga bagay na mahirap ipaliwanag ng isang taong normal. So ito yung pag-uusapan natin. And then sa mga baguhan na nakaka-experience ng spiritual awakening, so nandoon kasi sila sa stage na kapag nagkakaroon tayo ng spiritual awakening, so nagdi-deep dive tayo. So marami tayong katanungan, yung mga katanungan na hindi natin napagbibigyan ng pansin before na parang nonsense sa atin, pero ngayon it makes sense na natatanong natin yung ganitong mga bagay. So karamihan sa mga nagkaka-experience ng spiritual awakening, so karamihan sa kanila is either mag-search sa YouTube or magtanong doon sa mga tao na naka-experience din ng spiritual awakening. And then dahil nga sa beginner sila at first time nilang ma-experience yung ganito, so akala nila is kailangan mong i-open yung third eye mo or kailangan meron kang kakayahan na makapag-read ng aura ng isang tao or kailangan mo na makapag-astral travel or kailangan mo na maka-experience pumunta ng Akashic Record. So kung ano-ano yung mga inaakala nilang mga superpowers na kailangang gawin mo or ma-experience mo kapag nagka-spiritual awakening ka. Kasi nga, yung mga napapanood natin sa YouTube is all about opening your third eye, how to open and activate your third eye, and astral travel, Akashic Records. So, kung ano-ano yung mga napapanood natin, na which is, akala natin kapag nagka-spiritual awakening tayo is kailangan na magawa mo ito para masabi na spiritual awaken ka or spiritual awaken yung isang tao. Now, which is, this is a low level ng activity sa spiritual. So, bakit? Bakit ko nasabing low level? But before ko umpisahan is disclaimer muna para doon sa mga yung sinasabi nila na meron silang kakayahan or kung anumang powers or psychic ability. It is not my intention na makasakit ng damdamin ng isang tao, lalo na kung nakaka-relate kayo dito sa topic na ito. And then, kung ayaw mong masaktan, so pwede kayong mag-leave sa channel na to. At kung gusto mo naman na mag-explore at gusto mo namang mag-dive deep para malaman mo yung mga different aspects sa spirituality, so maging open-minded lang kayo kung ano yung maririnig nyo dito. So ngayon, psychic abilities. So saan ba nanggagaling yung psychic abilities ng isang tao na spiritual awaken? Na sinasabi nila na they are gifted, na gift ito from God.
kung sino yung God na tinutukoy nila. Psychic ability is not required para masabi mo na spiritual awaken ka. It doesn't matter kung open yung third eye mo, kung totally dilat yung third eye mo, or kaya mo mag-astral travel, or kaya mong mag-read ng aura. It doesn't matter. Kahit wala kang ganyang kakayahan, pwedeng masabi na spiritual awaken ka. So ngayon, hindi ko na pahabain yung istorya. Sa mga beginners na ngayon lang nag-spiritual awakening, it is not required ang psychic ability. Psychic ability is not required para masabi mo na spiritual awaken ka. It doesn't matter kung open yung third eye mo, kung totally dilat yung third eye mo, or kaya mo mag-astral travel, or kaya mong mag-read ng aura. It doesn't matter. Kahit wala kang ganyang kakayahan, pwedeng masabi na spiritual awaken ka. Much better na mag-focus kayo sa sarili, sa sariling energy, than mag-focus kayo sa powers. Kasi karamihan sa mga nagkakaroon ng spiritual awakening, inuuna nila yung mag-focus sa powers kaysa sa mag-focus sa sarili nila. Na which is yung powers na yun, hindi mo alam kung saan galing yon. So, saan nga ba talaga nang galing yung powers nila? Yung mga psychic na masasabi mo na sila yung mga nanguhula, sila yung mediums, or sila yung makakatulong sa'yo para i-activate yung ganito ganyan mo, yung shanti mo, ano ba yan, yung kundalini mo, or kahit ano. So, kapag nag-focus ka sa powers, kahit sino, pwedeng magbigay ng power sa'yo. Even dark forces. So, katulad ito ng mga, let's say, sa mga ancestors natin. So, yung iba, nagkakaroon sila ng powers kasi galing pa ito sa mga ancestors nila. Or yung mga ancestor nila is nakipagkontrata or nakipag-agreement sa mga dark forces to give their spirits or isold yung soul nila para magkaroon sila ng powers dito sa material realm to manipulate other people. It is easy to manipulate and it is easy to pull people. Siyempre nga naman kapag nakita ng isang tao na meron kang kakayahan, ay kaya niya gawin to, ay nakaka-amaze, ay ang galing niya. So madali lang maloko ang isang tao na ikaw na meron kang kakayahan na pinapakita mong ganito, na which is part din ng illusion. At para naman doon sa beginner na akala niya it is amazing na ganito pala pag nagka-spiritual awaken ka. So, yung powers na ito is nanggaling pa sa mga ancestors natin na nakipag-contract. And what is interesting about this contract from dark forces is bind with generation. So, kung ano yung mga kontrata or unfinished business ng mga ancestors natin, so, para siyang chain na magkukonek rin yan sa'yo. Because our ancestors is you, they are you, and you are them. Kumbaga, meron pa rin connection. Para siyang family tree na kahit hindi niya ipasa sa'yo, dahil nga sa meron tayong tinatawag na bloodline or family tree. So magkukunik-kunik yan sa atin. So yan yung mga ginagawa ng mga ancestors natin before sa old earth na which is they are selling their soul or spirits sa dark forces para magkaroon ng power, and then yung power na yun is gagamitin nila sa material realm to manipulate people or to para sumikat sila or something, o kung ano man yung intention nila. So, kahit na wala kang psychic ability or kahit na wala kang kakayahan, kahit sabihin mo lang kaya mong magluto or kaya mong i-bend yung tinidor o yung kutsara, gift mo na yan. Kung ano yung kaya mong gawin, magtanim ka ng plants na magandang plants, gift mo na yan na pwede mong i-share sa mundo. It doesn't mean na hindi porket na hindi open yung third eye mo or hindi mo kayang manggamot. So, it doesn't mean na hindi ka na spiritual awaken. Kasi nga, yung mga ganitong bagay, masabi kong low level lang. Kasi nga, ang lahat ng mga experience natin sa material world is only 0.1% lang. Ibig sabihin, illusion pa rin ang lahat.
na which is ang nakalimutan natin is ang dapat nating palakasin connection is yung connection natin sa pure source, sa God source energy, sa God source self natin. Na which is yun yung nakalimutan natin, na mag-focus tayo sa sarili nating energy, mag-focus tayo how to purify ourselves, kung paano i-heal yung sarili natin. So, hindi natin kailangang i-compare yung sarili natin. And it doesn't mean na kahit wala kang ability, it doesn't mean na hindi ka awaken. At kung meron mang ability ang isang tao or mayroon siyang kakayahan na gawin, it doesn't mean na advance ang taong ito. At kung ikaw naman na sinasabi mong gifted ka, na isa kang pinili or isa kang merong unique na kakayahan na pinili ka ni God, na kaya mong manggamot ng ibang tao, watch your ego. Kasi isa ito sa magiging hindrance mo or magiging blockage para makapag-raise ka ng awareness. So, ibig sabihin, huwag kang ma-stuck sa ganyang kakayahan kasi meron ka pang i-upgrade, meron ka pang mararating. Yung connection natin, it is all about kung ano yung meron ka ngayon. Kundi ang tanong dyan, kaya mo bang i-let go kung ano yung meron ka ngayon para makakonect ka mismo sa source, sa God source na pinaka-roots at pinaka yung dapat nating balikan, yung pinaka-source ng lahat. Kaya mo bang i-let go yung mga bagay na meron ka ngayon para makabalik ka sa totoong ikaw at makabalik ka kung saan ka nagsimula? So, para po doon sa mga beginner, you don't have to worry kung meron man kayong kakayahan namang aura or wala, or dilat man yung third eye nyo or wala, or kaya nyo manggamot ng tao or hindi. So, hindi yun masusukat, hindi doon masusukat na masasabi na spiritual awaken ka o hindi. Kung ano man yung meron ka ngayon, i-accept mo yung sarili mo, maging proud ka sa sarili mo at mag-focus ka sa energy mo at sa frequency mo. So, diyan unti-unti mong malalaman na mas marami ka pang magagawang kakayahan, na which is yung kakayahan na ito, yung power na ito is talagang manggagaling sa source energy. Yung totoong power mo, hindi yung power sa mga attachment natin sa unseen. So, that's it for today. Thank you.